napapansin sa iyong mga kapaligiran. Kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Hindi na masamang pag-unlad at malayo-layo na rin ang ating narating. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat, dati kulay asul, ngayon'y naging itim. Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Upang kung tayo'y pumanaw man sa sariwang hangin, sa langit natin matitikman. Mayroon lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tag-ulan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulap na lang tayo magkantahan. Ang mga bata ngayon lang isinilang, may hangin pa kayang matitikman. May mga puno pa kaya silang aakyatin, may mga ilog pa kayang lalamuyan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating kapaligiran? Hindi nga masama ang pag-unlad kung hindi nakakasira ng kalikasan. Darating ang panahon, mga ibong dala ay wala nang madadapuan. Masdan mo ang mga punong dati ay kay tatag, ngayon'y namamatay dahil sa ating kalukuhan. Lahat ng bagay na narito sa lupa, biyayang galing sa Diyos kahit nung ika'y wala pa. Ingatan natin at huwag nang sirain pa, pagkat pag kanyang linawi tayo'y mawawala na. Mayroon lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tag-ulan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulap na lang tayo magkantahan. Magandang umaga po sa lahat na nakikinig at nanonood sa ating programang Inventors Online. Ako po ang inyong lingkod, Inventor Rodolfo Viescas ng Philippine Inventor Society. Bago ang lahat, tayo po ay manalangin ng ating great invocation. Buhat sa lundo ng ilaw sa loob ng isipan ng Diyos. Naway dumaloy ang liwanag sa isipan ng mga tao. Naway bumaba ang ilaw sa lupa. Buhat sa lundong nakakaalam sa kalooban ng Diyos. Naway ang layunin na magdala sa maliit na kalooban ng tao, ang layuning alam at pinaglilingkuran ng mga maestro. Buhat sa lundong tinatawag nating lahi ng tao, naway ang balangkas ng pag-ibig at ilaw ang maganap. Naway masarahan nito ang pinto ng tirahan ng masama. Naway ang ilaw, pag-ibig at kapangyarihan ang magpanumbalik ng balangkas sa lupa. En nobis rigat de Jesus. At naway magkaisa na ang lahat ng mga Filipino inventors upang makagawa ng mga gandang bagay para sa kabutihan ng lahat.
So ngayon po, bago po tayo magpatuloy, nais ko munang batiin ang mga officers and members ng Filipino Inventors Society na pinamumunuan ng ating presidente, Inventor Manny Duno. At yung mga grupo ng mga inventor sa buong Pilipinas, yung mga chapters po natin, meron po tayo sa Luzon, Visayas at Mindanao, sa Davao. Binabati ko po kayo dyan na sana ay huwag niyong kalimutan ng ating society ay buong buo at ipapaliwanag ko sa inyo ang tungkol sa mga nakikitang konting problema ng ating officers na nangangamba sa ating organisasyon. Na ang ating organisasyon na Philippine Inventor Society na ito nga ang pinakauna sa grupo ng mga inventor sa buong Pilipinas na ito'y tinatag noong 1943. At malapit na po na magkaroon tayo ng 74th founding anniversary in October 14. At ngayon po, bago natin ipagpatuloy, gusto ko muna ipaabot sa ating membership na ang Filipino Inventor Society sa ngayon ay talagang hanggang matatag pa rin. Although may ilang mga officers po tayo, mga kasamahan nating officers ng Philippine Inventor Society, mayroong mga agam-agam, may worries tungkol sa society. Nang ang sabi ng iba, maraming dumarating ng mga bagong grupo at hindi raw kilala gaano ang ating Philippine Inventor Society. For the past 35 years na ako naging member ng Philippine Inventor Society na hanggang ngayon ay matatag pa rin na sumusuporta sa Philippine Inventor Society. So ang ilang mga agam-agam ng ating mga officer tungkol sa ating society, ito ibabanggitin ko po para at least medyo hindi sila manghina. Meron po ako itong naitago, isang circular memorandum po, ito circular, nagaling po sa Department of Science and Technology, Office of the Secretary. Ito po in-issue noong December 21, 2015. Ngayon po, ito ang nilalaman ng circular po ito, Series of 2015. Ang subject po ay guideline, criteria, and documentary requirement for the Inventors Umbrella Organization. Tayo po yun. Aaminin ko po, tayo po yan. At ipapaliwanag natin lately kung bakit tayo po yung umbrella organization. Ang purpose po, prescribe the criteria and documentation requirement by effective and efficient implementation of the provision of Section 8B, Article 4 of Republic Act number 7459. Otherwise known as Inventors and Invention Incentives Act of the Philippines. Ito po, number 1, definition of terms. Invention shall refer to any patented machine, product, process, including implements or tools and other related gadgets of invention, utility model, and industrial design patent. Number 2, inventor shall refer to a patentees, heirs or assignees of any invention. Number 3, commercial scale shall refer to the sale of goods and services pertaining to the invention exceeding 200,000 during the 12-month period. Okay? Ito ang guideline, number 2. The Technology Application and Promotion Institute, TAPI, shall accredited inventors organization using Memorandum Circular Number 2013-001 or revised criteria and documentary requirement for accreditation of inventors organizations as amended. Number 2, the Department of Science and Technology, DOST, shall prescribe the criteria and documentary requirements for inventors umbrella organization. Number 3,
Once the criteria and documentary requirements had been prescribed by DOST, TAPI shall disseminate the information to every inventors organization. Number 4, TAPI shall call for all assembly of all accredited inventors organization for creation of the umbrella organization to the elections of its officers, which will lead to establish as illegal entity. Third, function of the inventors umbrella organization. Represent the Inventor Society in the Screening Committee, Republic Act number 7459. Number 2, certify that the inventor has an active patent and that the technology is newly developed by local researchers or adapted locally from foreign sources as required by BIR Revenue Regulation number 19-93. And number 3, certify that the manufacturers and or sale of this invention product are technology developed is made on a commercial scale. The commercial value of the invention product is entitled the tax exemption benefits. So halos lahat pong ito na binasa po natin, nasa Philippine Inventor Society na po ito. Number 4, accreditation criteria. The criteria for inventors umbrella organization are hereby prescribed as follows. National coverage, yes. Ang Philippine Inventor Society, ito po ay nationwide. At ngayon po, marami po tayo mga grupo. Accredited po sila ng Philippine Inventor Society na mga member. Affiliated membership po ito. Number 2, members shall be inventors organization accredited by TAPI. No individual membership. So ito nga po. Lahat ng members ng Philippine Inventor Society na more than 100 po ang may patent ngayon. At ang iba po ay nag-aantay pa ng ating patent. So, halos lahat pong mga member ng Philippine Inventor Society ay patent holder po ito. And then number 3, must be registered with the SEC CDA and complies with all current requirements. Mayroon po tayo yan. Ang Philippine Inventor Society, since din po, talagang ito ay registered sa SEC, Security Exchange Commission. Every 50 years po, nag-renew po tayo. At ngayon, another 50 years po ang life po ng Philippine Inventor Society. At hindi po natin pinababayaan yan. Parang yung mga susunod na henerasyon, meron silang abuting organisasyon. Number 4, must garner majority of the TAPI accredited inventors organizations as members. And number 5, in the event that the 2 or more organizations qualify as the umbrella in terms of the above mentioned criteria, then the one with the most number in terms of individual members with active patent shall be recognized as the umbrella organization. So, malinaw na po. Ng Philippine Inventor Society Incorporated, ito po ang membership namin talagang 99% patent holder. So, wala na pong pag-aalalahanan po kayo. Ng ating Philippine Inventor Society, iyan po ang kauna-unahan at ito po ang pinakamatag. At sumusunod po sa criteria na itinadhana po ng Department of Science and Technology. So ito mga certification or documentary requirements na alam ko na kami po ay kumpleto po nito. Number 1, list of members organization. Number 2, certified copy of certificate of membership. Okay, lahat po may membership po yan. Number 3, certified copy of certificate of accreditation issued by TAPI. Number 4, SEC, Security Exchange Commission, the CDA, registration document, articles of incorporated by laws, list of board of directors, officers, and members. Sulat po ito, mayroon po ang Philippine Inventor Society. So, yung ating mga kasama, mga officer na medyo kinakabahan, huwag kayong mag-alala. Ang ating organisasyon ay kinikilala bilang ang Philippine Inventor Society ay member ng IPIA. Inventors Federation International. Member po ang Philippine Inventor Society. Na tayo po regular po na na-invite na mga other government entities gaya ng DA,
Department of Agriculture, na kung saan member din po tayo doon sa kanilang isang grupo. And then, malimit din po tayong ma-invite ng IPO, Intellectual Property Office. Na kung may mga bisita po sila galing sa ibang bansa, gaya ng isang meeting po doon tungkol sa WIPO, tayo po isang na-invite po para mag-join po doon. So huwag kayong mag-alala. Ng ating Philippine Inventor Society, sabi nga, hindi kilala. Kilala po ang Philippine Inventor Society. At ito po, isang programa po ng Philippine Inventor Society, ito marami po tayong followers ngayon. Isa po ito sa paraan para ang Philippine Inventor Society ay nariyan. Tuwing linggo, marinig po nyo kung nasa ang Philippine Inventor Society, kung anong mga ginagawa. Ito po lagi nating pinaabot. So yan po isang bagay na gusto kong ipaalam sa ating mga membership. Ng status ng Philippine Inventor Society ay napakatatag. At kumpleto tayo sa pabilis po. Hindi natin pinababayaan. So ngayon po nakatanggap po tayong message na ang mga board of directors ng Philippine Inventor Society, magkakaroon po kaming meeting tomorrow at 10 o'clock sa Tapi Building. Dito po tatalakayin po natin siguro ang preparation sa ating General Membership Meeting on June 22. Ito po in-invite ko po. Huwag niyong kalimutan, mga member ng Philippine Inventor Society. Mayroon po tayong General Membership Meeting. At least para malaman ang bawat isa kung ano ang mga ginagawa ng mga officer, kung ano mga preparasyon na ginagawa po natin. Na ang misis po nga natin, ito malapit na po ang foundation. At dito siguro tatalakayin yung isang programa tungkol sa foundation. And then yung National Inventors Week, siguro tatalakayin natin dito. So yan po ang isa sa gusto kong paabot sa lahat ng ating organisasyon ay hindi tumitigil. So bago ang lahat, mayroon po ako isang gustong talakayin na napapanahon. At ito'y babanggitin ko muna ang isang invention po natin na naayon po sa panahon ngayon. At kung bakit kailangang malaman ng ating mga kabayan at para makatulong sa isang problema na ngayon, marami po ang nag-iisip kung paano maiwasan. Sasabihin ko sa kanina sa atin mamaya, yung isang problema ng marami ngayon ang hindi malaman kung anong gagawin. Ngayon, babanggitin muna natin ang isang produkto na aking na-develop na ito related doon sa aking ipapaliwanag na problema mamaya. Na ang isang problem po natin tungkol sa ating kapaligiran. Ano ang nagagawa ng mga inventor? Ito na nga po, isang solusyon sa nakikita kong problema. At ito'y related sa aking ipaliwanag mamaya. Na ang isang problem po natin, babasahin ko po, tungkol sa ating kapaligiran. Gaya na nabanggit natin kanina sa ating introduction, yung intro natin na inawit po ng asin ang kapaligiran. Nasa na po tayo ngayon. Ito po yon. Air pollution may will be dubbed the silent killer for its harms the unsuspecting individual or inhales its harmful microcomponents. Through the years, the quality of air in many parts of the world has deteriorated and continues total beyond acceptable standard. There are several types of air pollution, but the most common are particulate matters: nitrogen dioxide, carbon monoxide, and total oxidant. Other equal harmful air pollutants are hydrocarbon and nitrogen oxide. Medical experts will say to be have discovered 18 species of pathogenic fungi and 20 types of bacteria and circulating dust. Ito po ang nakita sa ngayon. Malaking problema po yan. So dapat pagtuunan po yan kung paano natin alisin. Meron akong kunting nalaman, ipaliwanag ko sa inyo. At ang nature, mayroon din po. Meron pong solusyon dyan na hindi na alam ng karamihan. Ipaliwanag ko sa aking pagkakaunawa kung ano po yun.
Then ito, Metro Manila, surrounding air is no cleaner. Ayan. A study done by Department of Environment and Natural Resources, DENR, and the Asian Development Bank, ADB, found out that pollutant level in the metropolis is 3 times the normal level with particulate matters of nearly 600 exceeding the WHO safe dust level of 120 micrograms per cubic meters of air. So yan nakita po nila sa pag-aaral po at ito'y recorded, nakadata po ito, na halos 3 doble na sa dust level na ayon sa WHO organization. So, sa problema pong yan na napag-aralan po natin, tinignan natin kung anong maibibigay natin kunting solusyon. At ito na nga po. Now, we are introducing our latest technology, an air cleaning device with ionizer, patented by yours truly. That will bring nature's air inside your room and at your office, that will eventually remove smokes, dust particles, odors, and airborne microorganisms that spread diseases. So why we need this air cleaner? Nature's air, our environmental friendly invention, is a perfect solution for those who kind of environment which suffer from odors and microorganisms. This latest Filipino invention technology with patent number 1-1997-55446, patented natin as invention. This nature's air and environment-friendly invention is perfect solution for those kind of environment which suffer from odors and microorganisms. This latest Filipino technology helps eliminate harmful dust, particle, smoke, and airborne microorganisms that spread diseases in children and elderly. This properly designed modern ion emitter produces a combination of negative and positive ion in a ratio of 4:3. This rate helps the dust particles and carbon monoxide settle to the dust collector inside the unit rather than other surfaces. The exceed of negative ion also help to restore nature's ion balance and enhance natural health and well-being of the user. How can nature's air purify health? It will remove airborne contaminants, negative ions, revitalize the air just like nature's after the storm, near the waterfall, or near the seashores. Studies shows that negative ion beneficially affect human biochemistry, both physical and mentally. So doon po nagsimula ang ating research tungkol sa ating nature's air na ipinapatent natin at lumabas naman sa kanilang research, sa pag-aaral ng ating invention ay talagang makakatulong sa problema sa kasalukuyan. So dito po mayroon akong itutuloy po natin ng isang problema na related po nga rito sa kasalukuyan. Actually, this is my personal experience na ito nga lumabas po ang ating invention para sa lalo na sa mga bahay, sa mga opisina. Ngayon, since ito related po sa problema ngayon, para mabawasan natin ang pollution, lalo na sa personal. So, approve na po ang batas tungkol sa smoking ban, sa paninigarilyo. Marami pong tinatamaan. Alam po natin yan. Personally, explain ko po kung paano natin matutulungan ang ating mga kabayan. Ang problema ngayon tungkol sa sigarilyo. Unahan ko na po. Kaya po natin tanggalin ang paninigarilyo. Alam ko po ang paraan. At marami na po napatunayan. Ipapaliwanag kung paano. Personally ko pong explain sa inyo ang nangyari po tungkol sa sigarilyo.
Ako po, sa panahon ngayon, 15 years na po akong hindi naninigarilyo. Before that, ako po, 20 years naninigarilyo. Na ang huli, nakakaubos po tayo ng 2 kaha. Ako po'y Paranaque. Araw-araw po kami, mga 20 years ago, or less than 20 or 15 years ago. Karamihan sa mga kaibigan natin dyan, kung mapansin nyo sa Paranaque, ang hawak po, mga 2 kahang sigarilyo. Blue seal pa ho yan. Alam na po natin kung bakit. Napakalapit po ng Cavite. So naubos ko po yan, 2 kaha. Then, kaya natin kahit papano. Pero, nung huli, sa ating research, na alam ng karamihan, na bawat stick ng sigarilyo ay nakabawas sa buhay po nyo. Hindi lang po yan ang naging problema. Paano natin maiwasan? So ngayon, dumating na ang panahon na ang gobyerno po ay talagang sumusuporta, lalo sa kalusugan ng mga Pilipino. Ulitin ko, kaya po nating tanggalin ang paninigarilyo. Ito po ay may masabi ko sa inyo dahil 15 taon na po ako hindi naninigarilyo sa ngayon, na kahit amoy lang ng sigarilyo, hindi ko na kaya. Pag mayroon po naninigarilyo sa katabi ko, na dumaan, tinatakpan ko po ang aking nguso, ang aking ilong, at hindi ko na kaya. Ang paraan ko po ito sinishare ko sa lahat. Pwede akong tawagan, ako'y tutulong po sa inyo. Napapanahon po. Bilang inventor, ako po nag-isip ng isang paraan na malamang kung sakaling yung mga doktor na nag-isip din dito, pwede nang patunayan. May mga advices po sa panigarilyo. Ang sabi nga, sarili mo lang yan, pero maniwala kayo. Kung mga 5 years, 10 years na po ako naninigarilyo, napakahirap tanggalin kung walang magandang paraan. Hindi po pwedeng sabihin, okay, palitan mo. O magka-hindi ka na lang. Mura pa. Pero yung maniwala po ba kayo? Na ang candy po, may glucose po yan. Oras na ipinasok mo sa inyong esophagus po, mariretain po doon. Lalo lang, magkakaroon ng problema. Hindi mawawala ang paninigarilyo. Pero kaya ko pong gawin yan. Sa loob ng 4 na araw, maniwala po kayo, kaya kong tanggalin. Wala pong magic, wala pong medisina, wala pong ritual. Napakasimple lang po. Babanggitin ko na isang example kung sino po ang natanggalan ng paninigarilyo. Meron po isang kaibigan, isang piloto po ito. At siya ay pwede magpatunay na siya ay isang piloto po from Maynila to Cebu ang kanyang flight. So ang problema ng isang pilotong to, dahil siya talagang chain smoker, nahihirapan po siya pag nasa aeroplano na. Hindi siya pwedeng makapanigarilyo sa loob ng cockpit. Bawal po yun. Ang ginagawa po niya, kailangan makalanding kaagad ako. So pag iay lumanding na po, nawawalang taong to. Naghanap na ng lugar kung saan nakanigarilyo siya, napakarami. Pagbalik na ng Maynila, pag uwi po sa kanilang residensya, bahay, ang kwarto po niya napupuno ng sigarilyo din. So minsan ako na-invite po niya at nakita ko ang kalagayan, hindi lang sa kanya kundi ang kanyang pamilya. Halos pamilya din niya parang nanigarilyo na rin. Sabi ko, Captain, ako mayroong experience na sa panigarilyo, pwede nating tanggalin. Alam kong kaya mo bumili. Piloto po siya may pera po yan. Kahit ilang kaha po niyang bilhin. Pero ang importante, yung makaka-apekto sa buhay niya at sa buhay ng pamilya niya. Ang sabi sa akin, kaya mo? Yes, bigyan mo akong pagkakataon. Ngayon po, ang flight po niya, mula noon, hindi lang Manila to Cebu, meron siyang international flight. Nakapagpalipad na po siya ng flight. Hindi na po siya naninigarilyo. Sa grupo ng mga Philippine Inventor Society, sabi ko 35 years ako, at ang meeting po namin, meron kaming monthly meeting, 99% ako po hindi nawawala sa meeting. Lagi po akong active. Sa grupo po namin, maniwala po kayo. Kung may nakikita kayong inventor ng garilyo, ako'y magre-retiro. Meron po doon yung mga bagong recruit na inventor. Pero 99% o 90%
ng mga Philippine inventors, hindi po nanigarilyo. Mas mahalaga sa amin ang panahon ng pag-iisip at saka yung kalusugan. Alam po namin yan. So yan ang may paliwanag ko sa inyo. Kaya ko pong tanggalin ang inyong paninigarilyo. Kung kayo interesado, kung kayo may grupo, ako'y willing tumulong po sa inyo. Tawagan lang po ang aking telepono. 0969-091930. 0969-091930. Or yung aking number, 0918-354-9420. Ako'y willing pong tumulong kung paano ginagawa pong magtulong sa mga estudyante, sa kanilang mga thesis, sa kanilang mga ginagawang trabaho tungkol sa technology. Ngayon po napapanahon, willing pa akong tumulong po sa gustong tanggalin ang paninigarilyo. Sa loob lang po ng 4 na araw, maniwala po kayo, kaunting na sakripisyo lang, mawawala po ang inyong paninigarilyo. Ang pinaka-critical lang po 3 araw, first, second, third day. Ito po hindi lang experience kundi talagang naituro po natin. Isa pang hindi ko makalimutan. Ito isang matanda ng foreigner. Actually, ito US Marine na nagretiro na Hawk. Ang gusto niya tumira muna sa Pilipinas dahil sa kanyang problema. Ang kanyang problema, hika. Ang sabi nila ang sabi niya sa akin, marami na akong doktor na kausap, hindi ko matanggal-tanggal ang aking sigarilyo. Sabi ko, sir, if you give me a chance, just give me 3 to 4 days. Tatanggalin po natin ang sigarilyo mo. Kung willing po kayo. Una-unang dahilan mo, hindi lang sa gastos, kung di nahihirapan na po kayo. Gusto kong tumulong sa inyo. Maniwala po kayo. Siya ay bumalik ng Amerika, tuwang-tuwa pa siya. Pasalamat po sa akin. Ako po hindi tutor. Pero natanggal ko po ang sigarilyo niya. Gaano pa kaya yung ating mga kababayan? Lalong mga driver natin. Kung kayo nanigarilyo, mga pasahiri po nyo naapektuhan. Hindi lang po yun. Ngayon, natutuwa pa ako, may batas na po tayo. Pero ang problema, may batas nga po tayo. Pero maraming matitigas ang ulo. At hindi lang po yun. Hindi nila yung kanilang tanggalin. Hindi nila alam kung paano tanggalin. So nandito po ang inyong lingkod, Inventor Rodolfo Viescas. Willing po akong tumulong sa inyo. Tatanggalin po natin ang sigarilyo nyo. Makipagkaito po kayo sa amin. Pwede kayong pumunta sa ating office, sa Philippine Inventor Society, sa DOST, TAPI. O kaya sa aking opisina sa Parañaque. Tawagan niyo po ako. O kaya i-search yung pangalan ko. Inventor Rodolfo Viescas. Makikita po niyo ako doon. Ako willing tumulong po sa inyo. Sa loob ng 3 hanggang 4 na araw, mawawala na po ang sigarilyo nyo. Maring hindi kayo maniwala. Pero po ako mismo, sarili ko, 15 years na po akong hindi ko kayang kahit naamuyin man lang yung mga usok ng sigarilyo. Hindi ko kaya. So meron akong paraan po dyan. I-share ko po sa inyo. Mahirap ipaliwanag po rito sa air. So, kontakin niyo po ako. Ako'y nakahandang tumulong anumang oras. So, ngayon gusto kong ipakita muna sa inyo ang aking isang invention na sa ngayon maraming gumagamit, yung ating Ironmate Economizer. Isang produkto na isa rin sa makakatulong sa ating mga kabayan, lalo sa mga misis, na halos ang pamamalansa hindi maiwasan at pasok na po. Nasabi ko nga, hindi kayo papayag na ang inyong mga anak papasok sa eskwela na hindi pinalansa. Baka bulihin po yon. Ngayon, paano natin maiwasan ang panggastos ng mga napakalaki? At mayroon pong ads, minsan sinasabi po sa media, na kung kayo mamalansa, gawin yung once a week na lang. Ano ibig sabihin? Para makatipid. Ang akin naman po, kahit araw-araw na lang po kayo maplansa, huwag kayo mag-alala. Tatambak po ang palansahin nyo pag once a week na po kayo mamlansa. At kayo mamlansa kahit na araw-araw, kalahati lang po ang babayaran po nyong sa kuryente. Iyan po ang ating isang invention, ang Ironmate. At makikita po nyo ngayon sa ating video.
program, we have with us one of the ingenious Filipinos, a member, actually the national treasurer of the Filipino Inventors Society. He has a company called Econolux Enterprises, of which he is the inventor and the proprietor. Ito po ay si Rodolfo B. Biescas. Hello, sir. Hello, Maraming Harry. salamat Maraming na salamat nakapunta kayo dito. Ako tuntua po ako dito sa mga ginagawa niyo. Sir, before you're an inventor, give us a brief background of who is Rodolfo Biescas. Well, ako po isang anak ng mahirap at inaamin natin yan na ako ay sanay sa hirap. Dahil nga siguro doon, kaya nagkaroon tayo ng pagpupursige na mabago ang takbo ng ating buhay. Now, kung matatandaan ko, 6 years old, nagsimula na tayong mag-iisip or mag-invento. Natatandaan mo, 6 years old, ha? At 6 years old. Sige, okay. Kasi kasama ko ng mother ko na nagdadala ng produkto sa palengke. Okay. And then pag may nadadaan na kami, kunya construction, pagdating ng bahay, contractor na rin ako. Nagko-construct na rin ako ang nakikita ko. Let's say, bridge, no? So pagdating ng bahay, nawawala ako eh. Gumagawa ko ng tulay sa ilalim ng bahay. Okay. Kaya nag-start siguro doon. But professionally, you first became a teacher. Yes, oo. You were in the academe and you wanted to teach. Ano nangyari? Ba't tinigil And niyo? during that time, siguro alam ng mga kasing edad ko na teacher na napakalit ang sweldo. Sa province kasi, alam mo naman sa province. Now, nakita ko pa roon na Pero maganda na sweldo ngayon ng teacher. yes, Tumaas na ng Oo, konti okay ngayon. naman. At nakita naman na dapat bigyan tama yan, ng importansya. So, doon nga bilang teacher, pero nalilitan ako nung panahon na yon na may pagkakataon pa pala nung pumunta ako Maynila, 1970. You are from Bicol? Bicol, Albay. Okay, so you went to the city. Yes, oo. So, Tried your luck in the nag-try city. Ako, yung aking Okay. luck dito. And then, naging active ako sa sales at nakakapag-handle lang isang marketing. At doon ako nag-start. Pero yung invention, andun pa rin sa akin. Kaya pagdating ng 1982, nag-start na ako mag-develop. Formally. Okay. Then pumasok na ako Lakas loob din yan because titigil ka, employment stopped Yes. and you had to go to work. Nag-entrepreneur ka na. Yes. Kunti-kunti, nagsimula na tayo. And then, sabi ko nga, siguro pagbigyan ko sarili ko. Kasi pag nandito ko na pala, sabi ko nga, sa ngayon, kung ako'y 2-3 hours na natulog sa gabi, okay na. Okay. Yung sa amin. Okay. We have a number of products we will be presenting in this show. Mr. Biescas has not just created or invented one unit for the benefit of the Filipino people. Mind you, first Filipino before he even sells abroad. He has invented a number. If I'm not mistaken, it's close, if not over 10. But we will only concentrate on some of them tonight, and we will start with those which are most popular. And first, foremost, would be the Iron Mate, which is available in some areas now. It was on Shop TV for a time. And Mr. Biescas, tell us what this Iron Mate can do. Well, this actually is my favorite invention out of 10 invention. Itong aking Gano'ng katagal mo, kailan mo na-invent Well, yan? ang konsepto ko ito, 1988 pa. Wow, tagal na rin. 1988, so pagdating na 1990, ipinapatent natin. So tinignan ko muna kung yung aking idea kung pakikinabangan ng tao. Then nang ipinatent ko na 1990, after 1 year lumabas yung patent ko, invention. Okay. So natutuwa ako dahil unang-una, invention, first in the world yan. So pioneer to, ha? Pioneer. That's why ito ay ang patent is an invention. Okay. Tayo lang actually sa Pilipinas meron. Now, para makita ko na talagang pakinabangan, nag-join tayo sa mga exhibit, para makita ko kung anong reaksyon ng mga tao na kung sakali makabili sila nito. So, siyempre, doon sa mga nanood or nakakita nito, kailangan handain sa inventor, sa mga critics. May mga nagsabi, walang kwenta or kailangan ready ka dyan. Dahil kung hindi, baka mawala ka kaagad. Baka hindi totoo. Yeah, kasi ilan ang inventor na tinamaan ng ganung mga... How long has this been in the market? Well, nag-start kami 1993, normally 1993. So, sinimulan namin na magbenta. In the back portion here with the camera where you can see it, if you notice, this is nothing but a flat stand for your plancha. Dito linalagay yung plancha. Pero nakakatuwa dito, yung plug ng plancha mo ilalagay mo dito. Dito sa unit. Tapos, itong unit, may pina-plug pa rin. Okay, maybe you can explain now how it works. Okay.
So ito, ipina-plug natin doon Okay. sa outlet. Yung saan plancha doon dati- sa loob ng unit, Yung nakaplansya. plancha dito natin ipina-plug. Miski iba-ibang plancha, Pinaka-stand. pwede? Kahit anong klaseng Kahit plancha. anong plancha, So okay. wala tayong kalaban sa mga manufacturer ng plancha. Okay. Pwedeng gamitin yon. Now, dito nga kumukuha ng power yung plancha. At ito rin ang nagko-control ng kuryente. Kasi ang flat iron, kung mapapansin ng mga gumagamit, sa likod ng plancha mayroong nakalagay doon 1,000 watts. So yung 1,000 watts, sa loob ng 30 minutes, kumukonsume yan ng 0.19 kilowatts. Yan ang konsumo ng normal na pamlansa. Now, nung gamitin itong Iron Maid, yung 0.19 naging 0.09 na lang. So, Wow, mayroong kalahati, 53% na savings. How does it doon, work? Yan, we can explain. Well, How can you so- save 53% of the power? Now, ang flat iron dito natin ipa-plug. Yes. Ito sa outlet. Pag inangat mo plansa, within 25 seconds, makukuha mo na yung desired temperature. na Desired kailangan ng heat. damit. Okay. Heat yan. So, pag galing sa damit ng plansa, ito ibinabalik sa palansyahan para i-arrange yung damit. Oh, ayusin. Tama nga naman. Punasan. Hindi naman pwedeng Sabay-sabay mahaba. yan. No? Ayusin Oo, mo, ayusin di ba? mo, pupunasan. So, ilalagay mo ngayon yung plancha Oo. dito. So, habang naka-rest yung plansa niya, hindi kumukonsumo ng kuryente. Yun ang nakuha natin, na-conserve natin yung kuryente yun. Lakas pa namang gumastos ng plancha. Yes, That's one of the 1,000%. highest Yeah, oo. highest consumption in the house. So, dalawang pinakamalakas yan, air conditioner saka ito. So, sabi ko nga, hindi lahat may air conditioner, pero lahat ng bahay ng Pilipino may plancha. So, doon ako Tama yan. nag-concentrate. Sige. So, as nakita ko na talagang this is a necessity. Okay. For, How much do you retail this? ibinibenta- Approximate lang. Well, asa nga binibenta ng 1,995. So, a little less than 2,000. Less than 2,000. Pero And the within 4 payback? months, 4 months. 4 months lang bawi na. 4 months, babawi Yes. na yung Babawi na yung funding mo. investment mo. Okay. And this is available, not all places, not Yes, right oo. now. Pwede kami tawagan sa aming office kung sakali. Okay. We'll give the At saka numbers maliban later. doon sa savings, ito ay very practical na safety device as well. Ano? Halimbawa, naiwanan yung plansa, isang problema yun eh. Yung nakakalimutan plansa, Oh, tama nga naman. nakakasunog yun eh. Tama. Dito, pag naiwanan yung plansa, kahit ilang buwang naiwanan, walang sunog. Kasi nagka-cut off ang power. oo. Good as sinugot natin yung plansa. Kaya walang problema. So it's Nakatipid also na. fire retardant. Napakahalaga ng iba't ibang imbensyon ng mga scientists dahil pinadadali niya ang ating pang-araw-araw na gawain sa loob man o labas ng bahay. Ang kagandahan sa mga imbensyon ni Mang Rudy, hindi lang ito napaka-praktikal, kundi napapakinabangan din. At hindi lang yun, hindi pa ito nakakapinsala sa buhay ng tao. Tulad na lang nitong paborito niyang imbensyon, ang ironing meat. Likas sa ating mga Pilipino ang pagiging mabutingting, mabusisi at masinop sa buhay. Kaya nga kung tutuusin, mas maraming discoveries and inventions dito sa bansa. Ang kaso, ibang bansa ang nakikinabang. Matinding kahirapan ang naranasan ng ating bansa. Kaya maraming naglitawang inventor. Ika nga, necessity is the mother of invention. Ito rin ang pananaw ni Rodolfo Biascos Jr. bilang inventor. Mas may halaga sa kanya kung ano ang pakikinabangan ng tao kaysa pinsala nito. Isang ordinary family lang ang pinanggalingan ko. Ang father ko is a carpenter. At the same time, farmer din siya eh. Ngayon, junior time, medyo maliit pa ako, matandaan ko mga 3 years old. Hindi na napapansin ng parents ko na medyo mahilig ako tutupig ka ng mga bagay, no? Tubong Bicol si Mang Rudy at mula pa sa kanyang kabataan nakitaan na siya ng kakaibang talino. Pag may nakita ko na construction, kunyari highway construction, pagdating ko ng bahay, nawawala ako kasi doon ng bahay, gumagawa ko ng construction na rin. Ginuto ako yung mga abon ng aming kusina, ginagawa ko semento. Mulat na rin siya sa kahirapan ng pamilya at sa kalikasan ng umaasa ng ikabubuhay. Lagi siyang sumasama sa ama sa pangangahoy sa gubat. Minsan din kumatok sa kanya ang tawag ng pagsisilbi sa Diyos. So, nung makatapos ng high school, gusto nila ipasok ko ng seminary. Kasi siyempre, environment, kasama ko mga madre, so para tayong pa-feeling na santo. So, nakita nila na pwede ako maging pare. Kaya lang, siyempre, yung parents ko, ito muna kung pwede, sabi nila hindi namin kaya. Pwede na sponsor, pero kailangan pa rin ang support or financial support.
So, ganun ba sabi ko, kahit ako hindi mag-klaro, pwede naman siguro akong mag-serve sa maraming paraan. Nagturo ng ilang taon sa Bicol at di naglaon, lumuwas ng Maynila para makikipagsapalaran. Nag-aral ng refrigeration at air conditioning. Nakapagtrabaho bilang isang salesman at nag-manage siya ng appliance center sa loob ng 15 taon. Hanggang sa maging miyembro siya ng Philippine Inventors noong 1982. So, ang nakita ko, yung needs ng tao, saka yung problem, dun magagaling yung invention. Ngayon ay nakita ko na, ang nakita ko din ang sarili kong problema. Ito na rin problema ng community, ng bansa natin. Ano bang pwede kong magawang paraan doon sa problema yun? Gaya nung simple lang, gaya ng Iron Lake. So isang problema yun, kung paano bababa ang kuryente ng mga binabayang household. So isang problema, buwan-buwan, na malaking binabayaran. So tingnan na, ano itong appliance ang talagang malakas konsumo ng kuryente. So pinag-isip ako yun, lumabas, dalawa lang. Air condition, saka flat iron. Umabot na sa 10 ang naimbento ni Mang Rudy. Kabilang na dito ang Ironate, multi-cooler fan at Nature's Air Cleaner with ionizer. Ang mga ito ang nagbunsod sa kanya sa tagumpay at katakot-takot na parangal ang nakamit niya, kasama ang pagbiyahe niya sa iba't ibang bansa. Sa akin, ang pinakamasaya ko, nakadevelop ako sa produkto na pwedeng gamitin ng tao. Yung pakinabangan na kahit na sino, basta pakinabangan for humanity. Masaya ko ito eh. Ang iba kasi, may mga inventor na nakadevelop na isang product, itinatago nila. Unang-una, natatakot sila baka makopya. Pangalawa, pangreklamo sa gobyerno na hindi sila tinutulungan. Sabi ko, hindi ganun nangyari, dapat nangyari. Kaya naman laking pasasalamat ni Mang Rudy sa pamilya na sumuporta at nagtiwala sa kanyang mga makabagong tuklas. Masaya ko kahit na dito ang aking stasyon. Ay, iba nga, sabi ko, dito ka, dapat sa subdivision ka. Sabi ko, kung dito na ako ganun dati, marami ng produkto, bakit hindi nagbenta? Para mag-millionary na. Sabi ko, wala masaya ako. Dumating man ang problema, hindi titigil si Mang Rudy sa pagtuklas ng kasagutan dito. Dahil natutunan na niyang mananalig at magtiwala sa Diyos at sa sarili. Kumato ka, bubuksan ka, maghanap ka at makakatato ka. So, nandun na kami. Naghahanap kami ng mga solusyon ng problema. Kaya kumakato kami, hindi naman. Para sa mga naghahangad ng kasagutan sa mga pang-araw-araw na problema at sa ating magigiting na inventor, yan ang Good Take. Palibhasa, may malasakit si Mang Rudy sa kahihinatnan ng bukas, kaya buong ingat siya sa paggawa sa kanya. Thanks, Ton. Of course, in line with energy conservation, one thing in our homes that use up a lot of electricity are the irons. Six mga plancha. But we have an inventor here this morning, so Mr. Rodolfo Biescas. He invented something which will reduce energy consumption ng mga plancha by 53%. Sige, paki-explain naman kung paano. Okay, minsan naman Filipino invention, patented invented Filipino product kung saan nakasave ng kuryente up to 53%. So ito supported din sa ating programa na energy conservation. Now, actually, ang isang gadget o isang appliances na halos lahat ng Pilipino mayroon plansa. So 99% ng bahay mayroong plansa. Ngayon, hindi natin nakikita ng karamihan ng below average income family. 1/3 ng consumption ng kuryente na uwi sa platayon. So nagawa natin na save yung plansa ay yung kuryente yun. It's a zero waste gadget. Okay, so paano simple lang. Now, itong gadget, ang ipa-plug natin sa outlet. Dito dadaan natin sa metro para sa demonstration. Okay. Ngayon yung plug iron, hindi naman na yung saksahan nyo or plug, ano? Dito na sa device. Okay. Okay, So, ilaw siya. Ayan, ready to start. Ngayon, ang plug iron, in 25 seconds, iinit mo na gaya ng mga pangpasa yung tumatak na metro. Kung 25 seconds, suppose natin ihagos sa damit. Okay. Pagkaling sa damit, yung tumatak ng metro, ipabalik natin sa palansahan para ayusin ang damit. Pag bintang natin plug iron, stop ang kuryente. So, walang nakasayang. Serious, walang natapong kuryente. Hindi na So, habang inaayos ang gamit, pinupunasan natin, hindi kumpusyon. Pero yung init ng plaza, nami-maintain mo din sa plate kasi may mga thermal na ano pa. Pagbalik sa gamit, mainit pa rin. Okay, so you don't have to turn it on or off again kasi maghihintay ka pa for it to become warm. So, inaanong ng plaza, ano nang hindi
So, walang sunog na nangyari. So, ganun mga paraan, 52% ang masasave natin kuryente at walang matapon. This is zero waste gadget. Right, and of course, you look here again, nag-stop yung motor. Now it's going again. Ulit na naman. Okay. Pagbalik, at saka safe din siya. Kasi hindi siya... At saka yung init ng plancha is the same. It is meant. Okay, now sir, paano nyo na-invent ito? Ano ba ang Gaya ng ating kasabihan na necessity is the mother of invention. So, ang paniwala ko, problems begets invention. So, makikita natin, dalawa ang problem ng plansa. Unang-una, yung napakatas na kuryente. Pangalawa, yung nakakamatay. Naiwan yung plansa, maaaring makasunog. So, binigyan natin ng importansya yung mga ganong problema na pwede natin bigyan ng solusyon na acceptable naman ang karamihan. So, actually, ang dalawang appliance ang pinakamalakas sa bahay, air conditioner at saka flat iron. May invention na po kayo para air conditioner? So, ganito yan. Ang air conditioner, wala pang 10% ang mayroong air conditioner sa bahay. Yung 98% ay static o plancha. So, kaya nga naka-aircon, can afford. So, yun yung mga kagaya namin ng hirap. Yung natatapong kuryente, dapat na-consume natin. Walang masama na kuryente. Kaya ngayon, kahit na any time of day, pwede kayo mamlansa na walang problema. That's right. Okay. And of course, itong invention niyo po ay commercially available through various dealers, and you can call 829-6275. That's right. Okay, Mr. Biascas, maraming salamat. Tawag yung invention, Of course. international. That's right. Okay. Thank you very much. Now I'm going to turn you over to more time, energy, saving goodies with Ryan. Magandang morning mga sis, nandito ako ngayon sa Parañaque para ipakilala ang isang inventor na balita ko'y malaki ang maitutulong sa ating mga misis. Siyempre makakasama natin ngayon si Mr. Rodolfo Barceliano Viescas. Hello po, good morning sir. Good morning. Opo, pwede po ba natin ikwento ngayon kung ano yung invention meron tayo ngayon? So isa sa paborito nating invention, itong Iron Mate, kung saan ito'y dinesign natin at para makatulong sa ating mga misis may bahay. Yes. Isang problema natin sa bahay yung pagbabay ng kuryente. Almost 1/3 ng konsumo ng kuryente natin napupunta sa plancha. Hindi lahat may aircon, pero lahat ng Pilipino may plancha. Pag inom po natin ang plancha, normally 25 seconds, makukuha mo ng desired temperature. Ayan, mamlansa tayo. So napakalakas ng kuryente. Umiikot siya. Ngayon, pag galing sa damit, siyempre ang plansa, ibabalik natin sa palansahan para ayusin ang damit. Hindi kumukonsumo ng kuryente. Yes, hindi siya umiikot. Kaya mayroon tayong savings. Now, yung init ng plansa nare-retain. Kaya pagbalik sa damit, walang nababagong init. Ang sigurado, walang nasayang. Halimbawa, nagmamadali, naiwanan yung plansa. Kahit na makalimutan ng ilang araw, ilang buwan, walang magiging sunog. Nakatipid ka. Safe ka. Yes, correct. Iyan ang kailangan natin. Baka isipin niyo po, magic po ito. Ito po patungan na ito. Ayan, may, pag pinatong niyo yung plancha dito, ayan yan, may bumabaon. Iyan ang tinatawag na touch control switch kung saan yan i-design for 1 million touch. Kaya matagal bago magkaroon ng diferensya. So ito ho may sariling cord or outlet, pwedeng ito outlet po para sa plancha. Ito yung tinatawag nating pilot light para makita natin kung nasa tamang posisyon yung lagay ng plancha. Nilagyan pa natin ng fuse para protection sa namamlansa. Dahil kung minsan, halimbawa, luma ng plansa, maaring masira ang kordon, maaring pumutok. So, ang puputok niyan, hindi plansa, kundi fuse lang. Sir, para lang po sa mga viewers natin, paliwanag lang natin kung paano ba talaga nakakatipid itong na-invento ninyong patungan ng plancha. Kasi ang totoo, ang test na ginawa niyan, ito yun. Ang flat iron kasi merong 1,000 watts. Sa loob ng 30 minutes na pamamlansa, kumukonsumo ang plansa ng 0.19 or 190 watts. Ngayon, kung gagamit ng Iron Mate, yung 190 naging 90 na lang, lumalabas sa test na ginawa, 53%. Ito ang lumabas sa ginawa nilang pag-testing. Sir, kailan niyo po ba na-invento itong napakagaling na planchang itong patungan ng plancha? Iron Mate. Ang konsepto ko nito, 1988 pa, buhay ka na ba? Bata pa po ako! 1988 pa nung ang konsepto. Then 1990 pinatok natin sa patent. 1991 nagkaroon tayo ng patent invention. Ibig sabihin, first in the world. Tayo lang sa Pilipinas ang mayroong Iron Mate. O, di ba, winner talaga mga sis? Para tuloy gusto ko nang umuwi at subukan itong winner na invention ni Sir. Ay! Kaya magkita tayo ulit, mga sis. Siyempre, dito lang yan sa Discovery! At kasama po natin today ang inventor ng Iron Mate na si Mr. Rodolfo Barceliano Viescas.
exciting yan, ha? Ay, panalo talaga ito. Di ba isa sa pinakamalakas kumusubo ng electricity sa bahay, talaga yung plancha. At ngayon, bibigyan natin siya ng plaque ng pagkilala. Pinagkakaloob ng SIS GMA Network ang pagkilala at karangalang ito kay Rodolfo Barceliano Viescas sa kanyang ipinakitang kagalingan at orihinal na talino sa pag-imbento ng Iron Maid. Ibinibigay ngayong August 9, 2006, GMA Network Center, Quezon City, Philippines. Ayan. Sa inyo po. Susunod naman po sa aircon, ha? Aircon naman. Sa aircon, oo. Tapos nun sa ref. Tapos tuloy-tuloy na. Tuloy na yan. Once again po, congratulations. Yes! Congratulations. Magbabalik pa po ang SIS! Okay, yan po ang isang produkto po natin na tinatanggilik ng ating mga kabayan sa ngayon. At ako'y natutuwa at marami na pong gumagamit. At ang produkto po nating Iron Maid, lalo sa panahon ngayon na pasukan, kailangan yung pamalansa. Ito lang po ang may tutulong ko sa inyo. Kaya ang aking opisina, ang Econolux Enterprises, ay open po ang dealership. Pwede kayong sumubok sa ganitong negosyo. Ibentahin po nyo sa inyong mga kapitbahay, sa mga kamag-anak, para kaya paano makatulong po sa kanila. Ang savings po ng kuryente, 53%. Kung kayo'y interesado po na mag-deal po ng ating Iron Maid Economizer, pwede po kaming tawagan sa aming telepono, 09969-091930. 09969-091930. O kaya buksan po nyo yung ating YouTube, ang ating email or Facebook. Nandun po ang ating produkto. At ako po ay nakahandang makipag-usap sa inyo kahit na po saan sa ating lugar, sa Metro Manila o sa buong Pilipinas. Ito po ay kailangan makatulong po tayo. Isa pong produkto po yan na wala pa akong exclusive dealership kita sino, lalo na yung ating mga kaibang OFW na lagi kong sinasabi sa kanila na yung inyong kunting naipong pera at kung kayo gustong pumasok sa isang negosyo at narito po ang grupo ng mga Filipino inventors. At kami po ay tuloy-tuloy na sumusuporta at nag-iisip ng mga bagay-bagay na pakikinabangan. At bago nga pala makalimutan, ako po ay nagpapasalamat sa isang bagong member ng Filipino Inventor Society, si Inventor Rick na isang bago. Yan po ay isang bagong member ng Inventor na siya po ay sa ngayon marami na pong dinidesign. At natutuwa siya na siya ay mukha yatang na-influence ko nung makita ang ating mga produkto. Si Rick Lacandaso po, isang engineer at marami po siyang mga project ngayon sa Boracay, sa Palawan. At sa ngayon po, sabi nga sa akin, halos hindi ako tumitigil sa aking mga design tungkol sa mga bagong product. Ako'y natutuwa. At ako'y nag-aantay po ng go signal niya. At kung nakahanda na po ang kanyang mga research, ang kanyang mga idea, ito po ipagtutulungan po namin at ipapasok po natin sa patent. Kailangan meron pong patent ang kanyang mga invention. Para kung sakali man, may produce po ito ng sinuman, ay maprotektahan po ang kanyang invention. So Rick, pagpatuloy mo, ako'y nakahanda. At ako'y tutulong sa iyo at alam kong ang suporta mo na riyan. So, antayin ko kung ikaw nakahanda na sa inyong mga research, sa inyong mga invention, at ito ipapadala natin sa IPO. So, magkikita siguro tayo sa meeting natin, sa General Membership Meeting on June 22 sa DOST Executive Branch po. Nandun po kami. So ngayon, yan po ang isa sa ating ipaniliwanag tungkol sa produktong Iron Maid na sinamahan na po natin yung ating isa pa, yung Nature's Air. Yang kailangan sa panahon ngayon. Yung last program po natin na explain ko, lalo na sa mga estudyante, tungkol sa aking advokasya, paano silang madedevelop bilang mga inventor. Kailangan natin yan sa susunod na henerasyon. Sa ngayon pa lang, kailangan i-develop na natin.
Last time na-explain ko po tungkol dun sa invention na ano ba ang imbentuhin, bakit ka mag-imbento, kailangan po natin yan. At ilan lang po ang grupo ng mga thinkers sa buong mundo na siya nag-iisip ng mga solusyon tungkol sa problema ng ating kapaligiran. Ngayon, binigyan ko po ng konting idea kung how to introduce your product sa market. Kailangan bago mo ilabas sa merkado ang produkto mo, kailangan unang-una nga, ito'y kailangan nakapatent para sigurado na inyong produkto talagang ito'y merong papers, merong patent na talagang pwedeng gamitin. Na kung sakasakali mang nasa merkado na ang product mo, kailangan may protection po yon. So ito nga isa sa mga tungkol sa legal about invention. At least naman yung ating sinimulan na ano bang mga invention, ano bang pakinabang nito sa atin. Unang-una nakita ko pakinabang ng lahat. Personal bilang inventor, bilang producer, kailangan alam mo rin po ang anong pakinabang mapupunta sa inyo. Unang-una, mayroon kayong counting idea. Kung paano kikita, kailangan yan. Ano bang pakinabang ng isang inventor? Ito po isang record po ng librong International Inventions Guide tungkol sa mga patenting, mga percentage ng mga invention. Ito, percentage of royalties varies according to its field. In the medical section, royalty at about 6 to 8% are common. Ito po ang tinatawag na royalty, ang napupunta sa mga inventor. Most mechanical field normally yield between 4 to 6%. Whereas the rate of 0.5 to 4% per product in a typical mass royalties commensurate with the turnover is frequent. A candid calculation made by both parties easily disclose the various possibilities. So yan ang maaaring para ma-idea po tayo kung anong pakinabang ng isang invention. Hindi lang sa iyo kundi yung lahat ng gagamit. Inventors will advise to sell a patent for an invention if they do not have the necessary time to do any further work. It is an absolute dependable decision. The inventor gets a certain amount of money to invest in his next invention or to compensate for the cost of development of his first invention. Finally, he may just want to use the money privately to compensate for the monthly hours of work. Since you sold all your rights, you also get rid of all inherent rest. This is why the amount you may obtain will never be comparable to possible successful license agreement. So yan ang isa sa mga obligation ng isang inventor na kung sakaling hindi mo kayang i-produce ang produkto mo at mayroong mga willing na mag-produce po niyan, so mayroong mga batas po yan para maprotektahan bawat isa. Ang inventor saka yung producer. Parang hindi makopya. At mahirap nang dumating yung panahon na may matatawag na infringement. Yan, mahirap po yan. Patagal na panahon at magastos. So yan ang isang mga advice po natin, lalo sa ating mga bagong inventor, na ang Philippine Inventor Society nakahanda pong tumulong sa inyo. Kung ano man tungkol sa mga legal matters, meron tayong kunting alam how to patent your invention, how to protect your invention. Nandito po tayo. Kaya mga guide po nito, mga libro na kailangang masundan natin. At ito yung ginagamit na po sa ngayon. So, ayan po ang isa sa mga nakita po natin. Ulitin po natin yung aking nabanggit kanina. Sa panahon ngayon, mayroon tayong nakitang problem ng karamihan tungkol sa paninigarilyo. Ulitin ko po, ang inyong lingkod nakahandang tumulong kahit na sino po. Sa grupo po nyo o individual, kontakin lang po ako. Ako'y handang tumulong sa inyo. Aalisin po natin ang problema ng paninigarilyo nyo. Ito'y makatulong sa lahat. Alam ko na kailangan lang ng pamilya nyo. Hindi lang sinasabi ng mga misis ng sigarilyo nakaka-apekto sa kanila. Pero, siguro, makikita yung talang tunay na pagmamahal sa buong pamilya kung ang pamilya nyo hindi maapektuhan ng iyong mismong bisyo. Alisin natin ang paninigarilyo. Kaya na po natin to. 4 na araw lamang. Bigyan niya ko ng 3 hanggang 4 na araw, tatanggalin ko po ang inyong paninigarilyo. Walang magic, walang medicine. Ibibigay ko po sa iyo ang paraan.
nakahanda po ako. Tumawag lang po kayo sa akin. Ako'y natutuwa kung marami po ang makikinig at marami pong magkikinabang. So sa ngayon, hanggang dito na lang ang ating programa, ang Filipino Inventors Online, kung saan ito po ipinagkalo po sa atin ng ating butihing kaibigan, si Madam Feni Codemos ng Kakampi Online. At dito po sa lingguhang ipinaabot natin sa mga inventor, sa ating mga would-be inventor at sa mga estudyante. Kami po ay hindi titigil upang tayo ay umasenso. So hanggang dito lang po ang inyong lingkod, Inventor Rodolfo Viescas, nagpapasalamat sa inyong lahat. Diyos mabalos sa Indogabos. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Hindi na masamang pag-unlad at malayo-layo na rin ang ating narating. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat, dati kulay asul, ngayon'y naging itim. Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Upang kung tayo'y pumanaw man sa riwang hangin, sa langit natin matitikman. Mayroon lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tag-ulan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulap na lang tayo magkantahan. Ang mga batang ngayon lang isinilang, may hangin pa kayang matitikman? May mga puno pa kaya silang aakyatin? May mga ilog pa kayang lalamuyan? Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating kapaligiran? Hindi nga masamang pag-unlad kung hindi nakakasira ng kalikasan. Darating ang panahon, mga ibong dala ay wala nang madadapuan. Masdan mo ang mga punong dati ay kay tatag, ngayon'y namamatay dahil sa ating kalokohan. Lahat ng bagay na narito sa lupa, biyayang galing sa Diyos kahit nung ika'y wala pa. Ingatan natin at huwag nang sirain pa, pagkat pag kanyang linawi tayo'y mawawala na. Mayroon lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tag-ulan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulap na lang tayo magkantahan.